Mga kabayan, tumitindi ang bangayan ni dating Pangulong Duterte at dating Senator Leila de Lima matapos itong makalaya noong nakaraang linggo. Isa sa mga plano ng kampo ni de Lima ay makikipagtulungan daw siya sa International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang dating Pangulo sa kanyang kampanya kontra sa illegal na droga. Sabi ni de Lima kay Duterte, siya lang ang makukulong matapos sabihin ni Duterte kay de Lima na magsama-sama sila sa ICC. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basihan? Siya lang ang makukulong. Samantala, sinabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara na walang pumipigil kay de Lima na makipagtulungan siya sa ICC. Pero wag siyang umasa na a-attend ang dating Pangulo at papayagan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpasok ng ICC kung sakaling matuloy ang investigasyon. Huwag siyang mag-expect ng cooperation, direct and actual cooperation from the government because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction. Paninindigan pa ni Guevara na kung papayag ang pamahalaan ni PBBM na papasukin sa bansa ang ICC, malaking sampal ito sa kanyang panunungkulan dahil nauna lang sinabi ng DOJ na walang karapatang pumasok ang ICC sa bansa. It's a sampal, no? Parang sinasampal tayo niyan. It's an admission when somebody says that the ICC should take over the investigation. That is also an indirect way of saying na ang ating legal and judicial system is not effective. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, payag ka ba na pumasok ang ICC sa bansa para imbestigahan ang dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra sa extrajudicial killing na ipinaglalaban ni Leila de Lima? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang pumipigil kay dating Senador Leila de Lima na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, malaya ang dating senadora o kahit sino mang pribadong individual na mag-asiste sa international body sakaling tuluyan ng ICC prosecutor ang kanyang investigasyon. Gayunman, nananatili ang posisyon ng Administrasyong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC bilang paninindigan na gumagana ang justice system sa bansa. Hindi, bahala siya kasi private person naman siya, hindi naman siya nagre-represent ng government. Any person, not only Senator de Lima, any private person who wants to assist in the investigation are free. They're free to do so. Nothing prevents a prosecutor. He can conduct his investigation any way he wants. The only problem is, huwag siyang mag-expect ng cooperation, direct and actual cooperation from the government because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction. Bukod dito, nananatili pa rin anya ang kanilang pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas na formal nang kumalas noong 2019. It's a sampal, no? Parang sinasampal tayo niyan. It's an admission when somebody says that the ICC should take over the investigation. That is also an indirect way of saying na ang ating legal and judicial system is not effective. So are we ready to admit that? That is the question. Matapos pansamantalang makalaya ni dating Senador de Lima, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tila humihina ang mga kaso kapag nagpapalit ang administrasyon. Ngunit para kay Solicitor General Guevara, wala itong direktang kinalaman sa pagpapalit ng liderato at mas nakadepende sa pagsuri ng ebidensya. I'd like to believe that changes in the attitude of the courts depend to a significant degree on the quality of the evidence being presented in court. So, halimbawa, merong ganyan na may mga nagre-retract ng kanilang testimonies, sinasabi na they were just coerced or something like that. Then somehow it affects the quality of the prosecution's evidence, no?
Dagdag ni Guevara na nagsilbi ring Justice Secretary noong 2018 sa ilalim ng panahon ni dating Pangulong Duterte, nakadepende na sa Department of Justice kung paano nito itutuloy ang nalalabing parte ng paglilitis para sa natitirang kaso ni dating Senador De Lima. Siya lang ang makukulong. Yan ang buwelta ni dating Senadora Laila De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng payag ni Duterte sa kanya at sa International Criminal Court. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ito ang palabang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanong sa kanyang programa sa SMNI. Sa pahayag ni dating Senadora Laila De Lima kagabi, iniisip niyang tumulong sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Bagay na sinagot naman ng dating senadora. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basihan? Siya lang ang makukulong. Nauna nang sinabi ni De Lima na hindi niya pa napapatawad si Duterte. Naniniwala kasi siyang ang dating presidente ang may pakana kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon bago payagang makapagpiyansa at makalaya nitong Lunes. So ano ang response ng ating gobyerno? So dalawang nagbigay ng response, si Senator Bato de la Rosa at saka si Justice Secretary Boying Rimulya. So ano ang stand ni Justice Secretary kasi related ito sa human rights eh. Baka maparehas tayo doon sa, di ba, yung panawagan ng Makabayan Black. Itong si Franz Castro na they are urging the government na papasukin ang ICC. Eh, sabi ni Boying is, sige, pag-aralan namin. Ako, delikado. Baka biglang payagan ng PBBM admin through Secretary Boying. Okay, pasok. ICC, imbestigahan nyo si Duterte para lalong masira ang Duterte. So ako, kinakabahan, baka sa panawagan ng UN Special Rapporteur na ito na buwagin ang NTF-ELCA kay papayag ang gobyerno. So anong sabi ni Secretary Boying? Papayag ba siya? Okay, good news. Ayaw niya. So sa lahat ng good job, Secretary Boying. Ayaw niya. Sabi niya, this is an internal mechanism tungkol sa NTF-ELCA ka. Sabi ni Secretary Boying, NTF-ELCA is an internal mechanism of our government. They could not interfere with it. They should not interfere with how we run our government. So, ayos po, Secretary Boying. Mr. Pry, huwag mo kaming pakialaman. NTF-ELCA, we want to end yung 54 years na communist insurgency, tapos pa-abolis mo, nako, ang sarap mong gisahin. Ang sarap pitikin ng ilong tong dayuhan na ito. Kikialam kayo. Salamat na lang at mayroong Justice Secretary Boying Rimulya na nanindigan ng tama. Sana Secretary Boying, ganyan din ang panindigan nyo itong panawagan ng Makabayan Black na papasukin ang ICC. Sabihin nyo na walang karapatan ng ICC. Iyon ang sabi nyo nung bakit ngayon kumakambyo kayo na we will study the proposal? Bakit? Sinabihan ba kayo ng Speaker of the House? Kasi wala na eh. Nagsasabuatan ng Speaker of the House at saka Makabayan Black. Yan ang nakakainis o nakakadismay ba? Ang tagal ng problema itong communist insurgency problem, tapos yan pang gagawin ng Speaker of the House. Wala siyang pakialam kasi kung anong nangyayari sa mga sundalo. So, Mr. Speaker of the House, binabantayan ka ng mga sundalo at pulis. Ang dami nang namatay.
sa pakikipaglaban sa mga komunista. Tapos ikaw ngayon nakikipagtulungan sa mga kalaban ng bansa. For 54 years, kinakalaban tayo. Imbes na tulungan mo ang ating bansa, Mr. Speaker, ano ngayon, binibigyan mo ng lakas ang mga komunista na makabalik na naman sa kanilang dating kinalalagyan. Isa pang nagalit, si Senator Bato de la Rosa. De la Rosa, sabi niya, said that the rapporteur's recommendation describing the NTF-ELCAC as a task force meant. Okay, so ang sinasabi ni Bato is mali ang special rapporteur. Hindi po nang aabuso ang NTF-ELCAC, kundi, sabi ni Senator Bato, ang NTF-ELCAC is meant for the good governance and delivery of basic services to the communities. Correct. Ano ba ang NTF-ELCAC? Diba nagbibigay ng pundo? Nung una pa nga, 20 million, panahon ni Tatay Digong. 20 million pesos pundo ng isang barangay na napabayaan ng gobyerno at napasukan ng NPA. Ang daming magagawa ang 20 million. So, next time, kayo po, taga United Nations, konting respeto naman sa amin. Bakit nyo pakialaman ang isang task force na nakakatulong? We are a sovereign nation, Mr. Ian Fry. Huwag pakialaman mo lang yung trabaho mo. Ang trabaho nyo, Mr. Fry, yung environmental effect o climate change effect na pwedeng magresulta ng human rights. Yun ang pansinin mo. Huwag mong pansinin ang NTF-ELCAC. Wala kang pakialam dyan.